Magandang araw sa inyong lahat mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ayon sa mga statistika, ang New Zealand ay isa sa mga bansang may pinakamataas na retention rate ng mga migranteng Pilipino? Ibig sabihin, kapag ang isang Pinoy ay nakatapak na rito, halos 9 sa bawat 10 ay hindi na nagnanais pang bumalik para manirahan sa Pilipinas. Bakit nga ba? Ano ba ang mayroon sa bansang ito na tila ba nakakagayuma sa ating mga kababayan? Marami sa atin ang nakikita lang ay ang magagandang litrato sa Facebook at Instagram, ang mga bundok na may niebe at ang malilinis na kalsada. Pero ang totoo, may mas malalim na sikreto kung bakit kahit mahirap ang mawalay sa pamilya ay pinipili nilang manatili rito habang buhay. Sa video na ito, hihimayin natin ng napakadetalyado ang 10 dahilan at mga sikretong ito. Kaya samahan niyo ako at panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil baka ito na ang impormasyong magpapabago sa pananaw mo tungkol sa pag-a-abroad. Panguna sa ating listahan, ang hustisya sa sahod at ang konsepto ng living wage. Sa Pilipinas, madalas nating marinig na ang sahod ay sapat lang mula sa palad hanggang sa bibig. Pero sa New Zealand, ang minimum wage ay hindi lang basta pambuhay. Ito ay living wage. Ibig sabihin, ang halaga ng bawat oras ng iyong pagtatrabaho ay kinalkula ng gobyerno para masigurong kaya mong bayaran ng iyong upa, makabili ng masustansyang pagkain, makapagbayad ng kuryente, at may matitira pa para sa iyong wants o luho at ipon. Ang sikreto rito ay ang taon-taong pagtaas ng sahod na sumasabay sa presyo ng bilihin. Kahit ikaw ay isang entry-level na manggagawa o yung mga tinatawag nating laborer, ang iyong kinikita ay sapat na para makapamuhay ng may dignidad. Hindi mo kailangang magmakaawa sa overtime para lang magkaroon ng pambili ng gatas ng anak mo. Ang hustisya sa paggawa ay nararamdaman mo sa bawat payslip na natatanggap mo tuwing linggo. Pangalawa sa ating listahan, ang work-life balance na hindi lamang drawing. Dito sa atin, ang 8 oras na trabaho ay madalas nagiging 10 hanggang 12 oras dahil sa tindi ng traffic at mandatory na overtime. Pag uwi mo, wala ka ng enerhiya para sa iyong asawa at mga anak. Sa New Zealand, ang oras para sa pamilya ay itinuturing na sacred o sagrado. Ang mga kumpanya ay hindi ka pipiliting magtrabaho lampas sa iyong oras. Sa katunayan, kapag oras na ng uwian, ang mga opisina ay mabilis na nababakante dahil ang mga tao ay nagmamadaling umuwi para mag-fishing, mag-hiking o simpleng mag-barbecue sa kanilang bakuran. Ang sikretong ito ang dahilan kung bakit masaya ang mga pamilyang Pinoy doon dahil ang tatay at nanay ay laging present sa bawat mahahalagang sandali ng kanilang mga anak. Hindi ka anino lang sa loob ng iyong bahay, ikaw ay aktibong bahagi ng iyong pamilya. Pangatlo sa ating listahan, ang seguridad ng ACC o Accident Compensation Corporation. Ito ang isa sa pinakamalaking sikreto na wala sa ibang bansa. Sa New Zealand, mayroong sistema na tinatawag na ACC. Ito ay isang uri ng no-fault insurance na sagot ng gobyerno. Kung sakaling ikaw ay maaksidente, halimbawa ay nadulas ka sa banyo, nahulog sa hagdan o naaksidente sa kalsada, sasagutin ng gobyerno ang lahat ng gastusin sa ospital, operasyon at rehab. At ang pinakamatindi, babayaran ka nila ng 80% ng iyong regular na sahod habang hindi ka pa nakakabalik sa trabaho. Wala itong pinipili. Residente ka man, working visa holder o kahit turista, protektado ka ng ACC. Ang kapanatagan ng loob na ito na hindi ka mababaon sa utang kapag may nangyaring masama ang dahilan kung bakit kampante ang mga Pinoy na magtrabaho at mag-enjoy sa buhay doon. Pang-apat sa ating listahan, kaligtasan na walang katulad at kapayapaan ng isip. Ang isa sa mga bagay na pinakamamimiss mo sa Pilipinas pero hindi mo nahahanapin kapag nandoon ka na ay ang matatandang rehas sa bintana. Sa New Zealand, maraming bahay ang walang bakod at ang mga bintana ay malalanging salamin lang. Ang sikreto rito ay ang sobrang baba ng krimen. Maaari mong iwanan ang iyong sasakyan na hindi nakalock sa labas ng supermarket.
o makapaglakad sa parke kahit gabi na nang walang takot na may susulpot na masamang loob. Para sa mga magulang na Pinoy, ito ang pinakaimportanting aspekto. Ang malaman na ang kanilang mga anak ay ligtas na makakapag-commute o makakapaglakad pauwi galing sa school. Ang peace of mind na ito ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Ang inyo pong simpleng pag-click ay malaking tulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga ganitong klaseng informative content para sa ating mga kababayan. Maraming salamat to. Panglima sa ating listahan, ang kalidad ng hangin, tubig at kapaligiran. Madalas nating sabihin na health is wealth. Sa New Zealand, ang kapaligiran mismo ang tumutulong sa iyo para maging malusog. Ang tubig na lumalabas sa gripo ay pwedeng-pwede mong inumin ng direkta dahil ito ay malinis at ligtas. Ang hangin ay napakasariwa dahil napakaraming puno at napaka-istrikto ng gobyerno sa polusyon. Ang mga Pinoy na may hika o mga sakit sa baga ay madalas na gumagaling o bumubuti ang kondisyon pagdating doon. Bukod pa rito, ang bawat kanto ay may green space o parke kung saan pwedeng maglakad-lakad at mag-ehersisyo ng libre. Ang koneksyon sa kalikasan ay bahagi ng araw-araw na buhay at ito ang nagpapanatili sa mga kababayan nating stress-free at mahaba ang buhay. Pang-anim sa ating listahan, ang sistema ng edukasyon na no pressure. Ang pag-aaral sa New Zealand ay hindi isang race o karera. Hindi uso roon ang ranking kung sino ang rank 1 o rank 10 sa klase. Ang sikreto ng kanilang edukasyon ay ang pagtututok sa talento ng bawat bata. Kung ang anak mo ay magaling sa sining, susuportahan nila ito. Kung magaling sa sports o technical na bagay, doon sila magfo-focus. Walang takot ang mga bata na pumasok sa school dahil ang environment ay masaya at mapang-unawa. At dahil ang public schools ay libre at dekalidad, ang mga magulang na Pinoy ay hindi na namumroblema kung saan kukuha ng pambayad ng matrikula. Ang kanilang mga anak ay lumalaking well-rounded at may kumpiyansa sa sarili na siyang pundasyon ng isang magandang kinabukasan. Pampito sa ating listahan, ang dali at linaw ng residency pathway. Maraming bansa ang magpapahirap sa iyo bago ka maging legal na residente. Pero sa New Zealand, hanggat sumusunod ka sa batas at meron kang skill na kailangan nila, may malinaw na hagdanan patungo sa pagiging permanent resident. Ang sikreto rito ay ang transparency o pagiging tapat ng kanilang immigration. Alam mo kung kailan ka pwedeng mag-apply at kung ano ang mga kailangan mong gawin. Kapag naging residente ka na, halos lahat ng karapatan ng isang local citizen ay nasa iyo na rin. Maaari mo nang dalhin ang iyong mga magulang at buong pamilya. Ang katiyakan na meron kang second home na tatanggap sa iyo habang buhay ang dahilan kung bakit hindi na tumitingin sa ibang bansa ang mga Pinoy doon. Pangwalo sa ating listahan, ang lakas ng Filipino community o bayanihan. Kahit gaano kaganda ang isang bansa, kung wala kang kasama, malulungkot ka. Ang sikreto sa New Zealand ay ang napakaaktibong komunidad ng mga Pilipino. Sa bawat lungsod, may mga liga ng basketball, mga choir sa simbahan, at mga halo-halo festivals. Kapag may bagong dating na Pinoy, hindi ito pinapabayahan ng mga nauna roon. Tutulungan ka nilang humanap ng murang matitirhan, bibigyan ka ng mga tips sa trabaho, at kung minsan ay bibigyan ka pa ng mga gamit sa bahay na hindi na nila ginagamit. Ang Pinoy hospitality ay buhay na buhay sa gitna ng malamig na klima ng New Zealand. Kaya naman hindi mo ramdam na ikaw ay nag-iisa. Pangsyam sa ating listahan, ang gobyernong nakikinig at walang korupsyon. Napakahirap manirahan sa isang lugar na kailangan mo pang maglagay o dumaan sa fixer para lang sa isang dokumento. Sa New Zealand, ang lahat ay digital at mabilis. Ang sikreto rito ay ang tiwala ng tao sa gobyerno.
Ang mga buwis na ibinabayad ng ating mga kababayan ay nakikita nilang bumabalik sa kanila sa pamamagitan ng napakagandang mga kalsada, napakalinis na pampublikong banyo at napakaorganisadong sistema ng transportasyon. Kapag kailangan mo ng tulong mula sa gobyerno, halimbawa ay nawalan ka ng trabaho, mayroong work and income o WINS na aalalay sa iyo hanggang sa makatayo ka ulit. Ang pakiramdam na mayroong safety net na sasalo sa iyo ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit ayaw na nilang umalis. At ang pang-10 sa ating listahan, ang dignidad ng paggawa o equality. Ito ang pinakamalaking sikreto sa lahat. Sa New Zealand, walang mababa o mataas na trabaho. Ang isang tubero o magsasaka ay pwedeng tumira sa tabi ng bahay ng isang doktor o abogado. Sa supermarket, pare-pareho kayong nakapila ng maayos at pareho ang pagtrato sa inyo ng mga tao. Walang nagtatanong kung ano ang posisyon mo sa kumpanya para lang respetuhin ka. Ang kulturang ito ng fair go o pagbibigay ng patas na pagkakataon sa lahat ang nagbibigay sa mga Pilipino ng matinding self-respect. Dito, hindi ka lang OFW o migrant, kundi ikaw ay isang mahalagang bahagi ng lipunan na iginagalang ang kontribusyon, anuman ang iyong trabaho. Mga kaalaman na hinog, ang New Zealand ay hindi isang perpektong paraiso. Mayroon din itong mga hamon gaya ng mahal na upa sa bahay at ang panakanakang paglindol. Pero kung susumahin mo ang lahat ng mga sikretong tinalakay natin, makikita mo kung bakit napakaraming Pilipino ang piniling doon na itanim ang kanilang mga pangarap. Ang kalidad ng buhay, seguridad, at ang pagtrato sa iyo bilang tao ang tunay na kayamanan na mahirap iwanan. Sana ay nakatulong ang video na ito para mabigyan kayo ng mas malawak na pananaw. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nagnanais ding mang-ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood at manatiling hinog sa kaalaman. God bless po sa ating lahat.